Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Claire, nagparaya na para sa ikaliligaya ng puso ni RJ. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sa sobrang sama ng pakiramdam ni Lynette, natumba si Lynette sa harap ni Morgana. Ngunit imbis na tulungan ni Morgana si Lynette ay iniwan pa ito ni Morgana. Niligaw pa ni Morgana sina Chang Susan at Josa nang magtanong ito kay Morgana kung nakita ba si Lynette. Kaya naman hindi natagpuan nila Chang Susan si Lynette. Habang naglalakad si RJ at Claire, sinabi ni Claire kay RJ na mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Lynette. Kaya mas mabuti siguro na isabay na nila si Lynette pabalik ng Maynila. Pero tumanggi si RJ dahil nandyan naman daw sila Chang Susan at Josa para magtingin kay Lynette at hindi naman daw kailangan pang asikasuhin ito ni Claire. Nagpasalamat pa si Claire kay RJ dahil kinukonsider ni RJ ang nararamdaman ni Claire sa pamamagitan ng pag-iwas kay Lynette dahil alam ni RJ na magsiselo si Claire. Maya-maya, sa paglalakad ni RJ at Claire, napasigaw at nataranta si Claire nang makita si Lynette na nakahandusay sa sahig. Ganun din si RJ. Agad nilapitan ni RJ si Lynette para dalhin sa ER. Inasikaso ni RJ si Lynette. Hindi mapigilan na magselos ni Claire, kaya inaya na ni Claire si RJ na umalis na at hayaan na ang mga doktor at nurse na mag-alaga at mag-asikaso kay Lynette. Pero tumanggi si RJ. Nagpaiwan daw muna si RJ para alagaan si Lynette. Sagot ni Claire na akala ko ba nandyan naman sila Chang Susan at Josa para alagaan si Lynette. Bakit ngayon gusto mo ikaw na ang mag-alaga? Nagsabi si RJ na responsibilidad niyang alagaan si Lynette dahil doktor siya at pasyente niya si Lynette. Isa pa nga daw ay nanay ito ng anak nilang si Annalyn. Walang nagawa si Claire, kundi lumabas na lang. Paglabas ni Claire, biglang dumating si Morgana. Inudyukan niya si Claire at siniraan ulit si Lynette. Pero wala nang talab ito kay Claire, kaya naiwan ulit ni Morgana itong si Claire. Nilinisan ni RJ ang sugat ni Lynette. Nakita ni Claire lahat kung paano inaalagaan ni RJ si Lynette at halatang mas inaalagaan pa ni RJ si Lynette kesa kay Claire. Habang nililinis ni RJ ang sugat ni Lynette, nagising si Lynette. Agad iniwas ni Lynette ang paa niya kay RJ at nagsabi na umalis na si RJ at puntahan na si Claire dahil hindi maganda ang ginagawa ni RJ. Dahil may girlfriend si RJ at dapat ay si Claire ang inaasikaso nito. Napatunayan ni Claire na wala talagang masamang intensyon si Lynette at ginagawa lahat ni Lynette para hindi masaktan si Claire. Umalis si Claire at bumili ng makakain ni RJ. Naabutan ni Claire na may hawak na ng pagkain si RJ. Kaya sinabihan niya si RJ na wag siyang hawak ng iba kung may hawak pa tong iba, para hindi makasakit ng ibang tao. Sa sinabi ni Claire, tila natauhan si RJ, kaya kinausap niya si Claire para aminin ang totoo. Pero inunahan na siya ni Claire dahil alam na daw lahat ni Claire at hindi na kailangan pang sabihin ni RJ sa kanya. Dahil si Claire na mismo ang magsasabi para kay RJ. Alam ni Claire na mahal pa ni RJ si Lynette. At kahit kailan ay hindi pa mawawala sa puso at isip ni RJ si Lynette. Pero nagpasalamat daw si Claire dahil pinagbigyan ni RJ na subukan ulit ang pagmamahala nilang dalawa. Pero hindi na daw papayag si Claire na maging ganon ang senaryo nila. Nagdesisyon si Claire na siya na mismo ang magpapalaya kay RJ. Nakipag-break si Claire kay RJ para sa ikapanatag at ikasasaya ng puso ni RJ. Dahil alam ni Claire na kahit anong pilit nila sa pagmamahala nilang dalawa ay hindi magiging happy ending ang kalalabasan. Naintindihan ni Claire ang nararamdaman ni RJ, kaya nagparaya si Claire. Nagpasalamat naman si RJ kay Claire
dahil naintindihan siya ni Claire. Kahit na nga masakit yon para kay Claire. Hiniling na lang ni Claire na sana ay ma-realize na ni Lynette kung gaano kaswerte si Lynette na mahal siya ni RJ. At sana ay maging masaya silang dalawa ni Lynette. Nagpaalam na si Claire kay RJ. Kahit masakit ay tinanggap na lang ni Claire na hindi talaga sila ni RJ ang para sa isa't isa. Samantala, masaya si Annalyn dahil natulungan niyang mapacheck ang bata dito sa ospital. Masaya din ang bata dahil hindi na siya nasasaktan ng albularyo at hindi na siya kinukulong ng tiyahin niya. Sa wakas daw ay nagkaroon na ng pag-asa para gumaling ang bata. Habang nagkukwentuhan si Annalyn at ang bata, biglang dumating si Morgana. Nagsabi si Morgana na hindi lahat ng nangangailangan ay kailangan tulungan. Nagimbal si Annalyn sa sinabi ni Morgana. Napatingin tuloy ang bata kay Annalyn. Biglang sumulpot si Zoe. Sumang-ayon siya sa sinabi ni Morgana. Pero tataliwas pala siya kay Morgana. Nagsabi si Zoe, "Yes, we can't help everyone out here, but we can try. Especially for the kids." Napatingin si Morgana kay Zoe. Dahil lumabas na parang kinakampihan pa nitong si Zoe si Annalyn sa harap niya at tama lang ang ginawa nilang pagtulong sa bata kahit na nga tinakas lang nila ito sa tiyahin niya. Nagsabi si Annalyn na oo, tinakas namin ang bata pero gusto lang naman namin siya matulungan dahil grabe yung hirap na dinanas niya sa kamay ng albularyo at tiyahin niya. Ginawa siyang parang maligno. Sa kabilang banda, bumalik na si RJ sa kwarto ni Lynette para patuloy na asikasuhin si Lynette. Tinanong ni RJ si Lynette kung kamusta na ang pakiramdam nito at kung may lagnat pa ba si Lynette. Akma nga hawakan sana ni RJ ang leeg ni Lynette pero pinigil ito ni Lynette. Pinagsabihan ni Lynette si RJ na hindi maganda ang ginagawa ni RJ. Nag-aalala si Lynette na baka kung ano ang sabihin sa kanya ng girlfriend niyang si Claire kapag nalaman ang ginagawang pag-aasikaso ni RJ kay Lynette. Dito na sinabi ni RJ na hiwalay na sila ni Claire. Kaya naman nagulat at parang naging magaan ang pakiramdam ni Lynette sa narinig niya mula kay RJ. Samantala, nasundan na nga ng tiyahin ng bata sina Annalyn. May kasama itong mga pulis. Agad na tinuro ng tiyahin itong si Annalyn at si Zoe na kumidnap daw sa pamangkin niya. Nagimbal naman sina Annalyn nang makita ang tiyahin ng bata na may kasama pang mga pulis. Dito na nga nagpaliwanag sina Annalyn na kailangan nilang iligtas ang bata at kailangan nilang agad-agad na mapacheck ang bata sa ospital dahil meron itong bukol sa ulo at hindi lang ito basta na maligno. Maniniwala kaya ang mga pulis na kusang sumama ang bata kay na Annalyn? Pagbibigyan na kaya ni Lynette ang pag-iibigan nila ni RJ? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!